Hello, Katden fans! Sinuportahan ni Sir Alden mga kasembreros ang best friend no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So grabe na talaga ito Sir Alden no. Kasi nagpa-black screening din siya sa Meet, Greet and Buy na pelikula nga ni Ma'am Bel Mariano no, na best friend talaga ito ni Ma'am Catherine mga kasembreros, si Ma'am Bel Mariano. Alam naman natin na si Ma'am Bel Mariano ay kasama ni Ma'am Catherine sa ilang endorsements no, yung Idole, yung tawag dito yung Pons, yung Palmolive, hindi sila magkasama doon mga kasembreros. So and marami pang iba mga kasembreros no, talagang bestie. Kasi mabait ito si Ma'am Bel Mariano, Christian yata ito si Ma'am Bel Mariano mga kasembreros. So tapos 'di ba nauna lang pa-black screening si Ma'am Catherine. Kasi nga may Instagram story ni Sir Catherine, tapos Sir Alden kagabi. Ang ginawa kasi ni Sir Alden kagabi, nag-organize siya ng press con, 'di ba, para sa kanyang media press conference para sa ARXV sa Ultimate Fan Meet niya mga kasembreros sa December 13. Tapos at the same time ay nagpa-black screening din para si Soiti no. Talagang biniyaran niya ang buong isang sinihan mga kasembreros para sa mga ano. And nakakatawa kasi 'di ba si Ma'am Catherine nung nakaraan, movie night with the fam to support our friends. So alam naman natin na sinaportahan yung Catherine, si Bel Maria. Mas nauna lang sila mga kasembreros no, si Ma'am Catherine at Sir Alden. So hindi na sila nagkasabay para hindi halata mga kasembreros ha. So yun siya mga kasembreros no. Wag na po kayo magalit sa akin. So, pinapasya ko lang po kayo. Pero ito po mga kasembreros, no, na si Ma'am Catherine magpa-block screening. Dito sa picture niya na pinost kagabi sa kanyang Instagram, ay kasama niya si Papa Ted. Parang ano sila, no? Parang naghati. Kasi nung nakaraan, ay oo, tama, nakasama pa rin si Ma'am Catherine doon sa ano, kasi kay Mama Min. Hindi ko kilala itong ano, mama ba ito ni ano? Yung yakap-yakap ni Ma'am Catherine dito mga kasembreros. So yun po no. Tapos si Papa Ted ay kasama niya of course no. Hindi lang nakasama si Nam. Tapos si Ate Tin niya mga kasembreros. Si Lexin, tapos si Mami Min wala lang dito sa picture. Tapos si Sir Alden kagabi ay naku po, nakakatuwa. Kasi sinama Sir Piolo Pascual, si Ma'am Bel Mariano, si Joshua, ay talagang sinalubong siya at saka nagpasalamat sila mga kasembreros of course no, dito kay Sir Alden mga kasembreros. So grabe no, talagang nakaka-bless kasi ang isa sa mga nakita ko dito mga kasembreros, wala na silang boundary ba na kunwari ikaw ABS-CBN ka, hindi kita paging supportahan, ikaw GMA ka, hindi ka tapos. So parang alam mo yun, nabasag na yung harang, yung boundary ng networks mga kasembreros, na wala ng network war no, talagang supportahan. Kumaga pa, the more the merrier, the more the stronger mga kasembreros. Kumaga pa, kapag saning puwersa ang networks, ang mga artista, ay mas lalong lumalakas ang kita no, kasi talagang itong Meet, Greet and Buy ay nakakatuwa lang isipin talaga mga kasembreros na sila po ay nagtutulungan na no, parang hindi na sila hindi na iniisip no na ikaw taga GMA ka o ikaw taga ABS-CBN o ikaw taga kabilang network ka, parang hindi ganoon mga kasembreros. So dito ay sina Sir Alden nagpa-picture sila, sina Ma'am Bel na naka-black na si Sir Alden ay after niya yata dito nagpa-press con, ayun na nanood na siya ng Meet, Greet and Buy mga kasembreros, na naka-denim si Sir Alden mga kasembreros, na na-vlog na natin nakaraan nung sa interview portion niya doon sa press con, sa media press con niya para sa information at saka sa details ng ARXV mga kasembreros. So yun yung nauna nating na-upload kanina. Tapos si Sir Piolo Pascual dito, ay ang ganda na clean cut si Sir Piolo Pascual mga kasembreros. Tapos si Joshua naman na sobrang tangkad din, ay 6-footer yata ito si Sir Joshua no. Tapos siguro mga 6'1 ang height nito. Naka-cap naman na nakasombrero si Sir Joshua Garcia mga kasembreros, na alam nating sobrang galing din ito sa acting mga kasembreros. So tapos si Ma'am Bel of course na si Sir Piolo Pascual 5'11 din to na pareho sila ni Sir Alden Richards mga kasembreros. So si Ma'am Bel dito ay sobrang ganda din no. So dito natin nakikita no, yung networks hindi na sila nakabase sa love teams,
hindi ko pa kung may mga love team man, pero hindi na ganoon ka emphasized masyado. Unlike dati sa time ng 90s, 80s mga kasembreros, no? And 70s, no? Sila Sharon, sila Gabby, sila sino pa ba? Sila Guy and Pip, sila sa time na Claudine Barreto, nila Rico yan, no? And more mga parang dati talagang grabe yung Julie na Magdangal, no? Marvin Agustin, and so on. So ngayon talagang nag-evolve na yung showbiz industry na hindi na nila kasi si Ma'am Bel Mariano dapat dito si Donnie Pangilinan, no? Tapos naging judge si Donnie Pangilinan sa Pilipinas Got Talent, so solo flight din yun. So ito yung nakita natin na ano sila, hindi na hindi na founded solely sa love teams mga kasembreros, na kapag individual project hindi nakikita yung pelikula. So pero tingnan natin nangyari dito, no? Talagang yung meet, greet and buy ay kumita ng malaki mga kasembreros. Kumikita pa rin mga kasembreros hanggang ngayon. Ito na yung pero tingnan natin sa Metro Manila Film Festival kung may tatalo ba sa kanilang income mga kasembreros. Pero lang ko yung Metro Manila Film Festival sa December 25, ibang category kasi So ito kasi independent movie siya. Hindi siya sinama sa festival mga kasembreros, yung meet, greet and buy. So siguro mga 200 million na higit na yung income nito ngayon mga kasembreros, no? Kasi declared by ABS-CBN, ito na yung pinakamataas na or highest grossing Filipino film this 2025 mga kasembreros. So 2025 lang ha, hindi of all time, kasi Hello Love Again pa rin ang highest grossing Filipino film of all time mga kasembreros. Ibig sabihin ay sa sa history ng kasaysayan ng pelikula ng showbiz, ng Philippine showbiz mga kasembreros or Philippine movies, ay Hello Love Again ang pinakamataas mga kasembreros. So nagulat nga talaga ako dito, parang grabe ang plot twist, no? I never expected na susuportahan ni Sir Alden. Parang halos lahat ng pelikula ngayon ay sinusuportahan ni Sir Alden mga kasembreros nung time ng sino nga ba yun? Yung kay Ma'am Kim Chiu, no? Yung ka Kim Pao mga kasembreros. Yung pelikula nila, nagpa-black screening din si Soiti. And sina Soiti din, no? Yung Green Bones, ni Sir Dennis Trillo, and so on. So marami mga kasembreros. And nakita natin grabe yung pag-evolve talaga ng collaborations. Yun ang labanan ngayon mga kasembreros, no? Partnership, kumbaga pa. So, yun po, no, nakakatuwa at nakaka-bless lang mga kasembreros. And then si Ma'am Catherine, part ito ng kanyang Instagram post mga kasembreros. So, hinati ko actually yung post ni Ma'am Catherine kasi sobrang dami, no? And I'm so thankful to God, no, na madaming pinost si Ma'am Catherine mga kasembreros. And ang cute, sabi niya sa caption niya, BTS Kartihan. Sobrang cute nga. Si Sir John Valley yung kasama niya dito. And hindi ko alam itong isa, baka part ng na ito ng behind the scenes sa serye nga na ginagawa nila kasama si Sir James Reid mga kasembreros. So nag-groovy, no, si Ma'am Catherine dito. Tapos nagpa-pouty lips na naman siya mga kasembreros kasama si Sir John Valley. Tapos may Quintas, no, si Phenomenal Box Office ni Ma'am Queen mga kasembreros. Ang cute ng kanya dito, ng kanyang caption na behind the scene Kartihan or BTS Kartihan. And then ito, so part ng Instagram story, Instagram post ni Ma'am Catherine, itong naka-glasses siya, no? Tapos kaya pa ba sis? Sabi niya dito mga kasembreros, kaya pa ba daw? Tapos suot-suot niya dito yung glasses. Tapos parang naka-tuxedo Americana si attorney. Tapos ay hindi ko alam kung black ring ba ito na nagmo-monitor ng health ng mga kasembreros or yung bigay ni Tisoy, pero parang hindi. Kamukha lang siya, no? Ang caption niya dito ay, kaya pa ba sis? Sabi niya ganun. Siguro naisip ko, sobrang dami ng trabaho ni Ma'am Catherine, ay talagang tao dito is siguro sanay na rin siya mga kasi simula bata artista na siya. So talagang sanay na siya. So minsan lang talaga ay nakakapagod, no? Kahit nasanay ka na kasi sa trabaho, may mga times din talaga napapagod ka physically, no, emotionally at saka mentally mga kasembreros. So yun, no, talagang sobrang kulit lang ni Phenomenal Box Office
Cinema King, Cinema Queen mga kasambreros. And then ito, so nag-post din siya, no, nung kanilang tawag dito. Hindi ko ito naisama kanina kasi nga ay sobrang dami ng kanya pinost mga kasambreros, pero ito ay part pa nung parang birthday celebration ng isa sa mga glam team members niya. So parang nag-cheers sila dito mga kasambreros ng kanilang mga inumin, no. So parang ano lang to, no, hindi siya liquor, no, cheers to life and everything in between. So yun ang kanyang caption dito, no. Kanina na-post ko dito yung klaro or mukha yung nakuhaan sa kanila, tapos ngayon naman ay ang kanilang parang ano lang ito, no? Parang ladies drink or something, hindi siya liquor or mga tequila mga kasembreros. So alam ko yung mga yun kasi syempre, no, tayo po ay nagre-research din mga kasembreros yung mga inumin na ito. So sa pagmibili sa mga grocery, syempre nakikita mo yung mga ganyan ng mga liquor, mga hard liquor mga kasembreros, mga inumin na talagang dinisenyo at ginawa para malasing ang tao. And then ito, ang cute ng pinost ni Catherine dito. May isang si Sir, para siyang nagpapapintura or parang nagpapadesign mga kasembreros. So si Chino, no, been waiting for this one, thanks Chino. So hindi ko alam kung ano ito, parang Christmas decor, something like that, or decoration sa bahay. Baka ganun, no, kasi si Chino, yun yung kanyang caption dito, no? Sabi ni Catherine sa kanyang caption, I've been waiting for this one. Inaantay niya din talaga ito, thanks Chino, tapos heart. Si Chino, so ito yung nag-design nito mga kasembreros. Or baka po pwede rin siyang house design lang or interior design lang siya mga kasembreros na hindi related sa Pasko. Po pwede rin siya, no. So parang siya, no, parang tawag dito, kulay honey, no, pulot ng mga bubuyog mga kasembreros, tapos yun, parang may ginagawa siya, and very unique at saka very matrabaho ang ginagawa ni Sir Chino dito mga kasembreros. So sobrang sobrang cute. And then ito, yung JMA Sparkle Artist Center nag-post nung pag-organize ni Sir Alden ng mismong event niya sa ARXV mga kasembreros, no. Tapos may mga pag-giveaways din si Sir Alden pala, no. And then sponsored of course ng Casino Plus din. So parang collaboration pala ito yung kanilang ginawa dito mga kasembreros, no, compilation. May mga tokens pa sila, ang gaganda ng tokens na binibigay nila na parang mga so ito ay ang kanilang mga, so ang mga natitirang mga tickets mga kasembreros, no, yung amounts dito ay merong VIP, Diamond sold out na, Platinum available. Platinum is 3,800, VIP is 2,800, tapos yung lower box naman ay 1,800, yung upper box naman ay 800. So yun na lang yung natitirang mga available tickets mga kasembreros or amounts, kasi ang Diamond ay sold out na po mga kasembreros, no. So grabe, no, very organized, ang dami palang collaboration. Of course ang lahat ng partnerships ni Sir Alden dito ay part din, no, ng kanyang kanyang ARXV fan meet mga kasembreros. So andito ang CDO Carne Norte, nandito yung Myriad of course, no, co-presentation ng Bench, Bello, White Flower, Oxycure mga kasembreros. Tapos GMA of course, no, so yun yung kanyang mga co-presenters mga kasembreros, and Cacao Lab. So grabe, no, talagang ibang klase ito mga kasembreros, White Flower, Casino Plus, and so on. So abangan natin ito kasi may isang gagawin Sir Alden doon na hindi pa daw niya nagagawa sa kanyang showbiz career. So aabangan natin ito mga kasembreros. So kasi baka kakain siya ng apoy. Hindi, joke lang po mga kasembreros. So pinapatawa ko lang po kayo mga kasembreros, ha. So baka dibdibinin nyo. Hindi, joke lang po mga kasembreros. So and then ito, next item natin, nakakatuwa tong comment dito sa post ni Sir Mark Prin kagabi. Kasi ang mga nagko-comment dito, yung post niya dito ay sina Ma'am Catherine at Sir Alden mga kasembreros, no.
nung si Ma'am Catherine umattend ng Tatler Ball, tapos si Sir Alden ay sa BSP or sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And sabi niya dito si Avery Penelope, guess what? Sino ang bigay or nagbigay ng orchid kay Miss Chrysler Bernardo? So yung orchids nga talaga, no? Grabe yung ano ko. Sabi ni Mark Frin, sino ba ang mahilig magbigay ng orchids? So, blind item sila. So, si Sir Alden naman ang tinutukoy nila dito, no? Ang sweet ni na Mr. and Mrs. Walker. Sabi ni Renzo Zonoqui 5, no? Ito yung kanyang comment, mga kasembreros. Tapos, yung heart, mga kasembreros, yung kanyang mga mata. Sobrang cute lang, 38 minutes ago. Sabi naman ni Denden, sa mga post nila na mga pahiwatig, di lang nila literal na sinisigaw na oo sila na. Pero sa mga post nako, very loud. Kaya Kathleen fans alams na. Peaceful, pagtahimik lang. Yes, yun ang sasabi niya, no? Sabi ni Sir Alden, ang peaceful life is a happy life. So, a peaceful relationship is a happy relationship, mga kasembreros. So, walang gaanong sawsawero, no? Nakakatuwa lang, mga kasembreros. So, tapos sabi naman ni Joanne Megan Mia, sabi niya, nakita niyo ba may day ng ate ni Kath, bakit may orchids ulit? Yes po, napansin ko yun. Si Alden lang or si A lang naman, ang alam natin mahilig magbigay ng orchids. So, hindi ko na wait, check ko nga mamaya. Pero baka nag-expire na yun, no? Yung Instagram story na sinasabi dito ni Chrysler, no? Na nag-birthday nga, mga kasembreros. So, nag-expire nga siya, mga kasembreros. Pero yun, ang alam natin ay Team Panatag tayo, mga kasembreros, no? Kasi sila ay gumagalaw ng patahimik at saka patago, mga kasembreros. So, yun, talaga nakakatuwa itong mga, itong mga nag-comment dito sa post ni Mark Prin, na parati ko rin pinopost dito, mga kasembreros. Kasi nga, si Mark Prin ay napakagaling na Kathleen detective, mga kasembreros. Yung mga hindi ko napapansin ay napapansin niya talaga, mga kasembreros and mga Kathleen actives. So yun po, no. And then ito, next item natin, mga kasembreros, of course, no, yung Sir MJ Felipe pala nag-post ng parang papaibalita rin niya, mga kasembreros, na si Sir MJ Felipe sa kanyang Facebook page. So yung mga pictures kanina ni Sir Joshua Piolo, Sir Alden, at saka tulay rin to ng Kathleen, no? Si Sir MJ Felipe, tulay rin ito ng Kathleen, mga kasembreros. So sabi niya sa kanyang Facebook post ay look, meet, greet, and buy lead stars Piolo Pascual, Joshua Garcia, and Bel Mariano graced a special block screening organized by Alden Richard. So si Sir Alden talaga nag-organize ng block screening para sa meet, greet, and buy, mga kasembreros. Nakaka-touch, no? Alam niyo talagang yung best friend, kasi best friend, maliban sa hindi naman ganong close, si Piolo Pascual close din to kay Alden. Si Joshua, kasi sabi niya ng kamukha ni Sir Alden, hindi ko pa nakitang pero alam ko nagkakasama sila sa mga occasions, sa mga sa GMA Gala. Si Belle, no, best friend niya, no, ni Ma'am Catherine. Pero alam nyo, talaga no, parang sabihin mo na pag hindi mo ganong close, hindi ka magpapa-block screening, di ba? So parang ganun lang yan, mga kasimas. Pero grabe, talaga Sir Alden, ibang alam niyo, sobrang nakaka-inspire talaga Sir Alden, no? Parang isa siya sa mga boundary breaker or barrier breaker, mga customers, na binabasag niya yung boundaries ng networks na ikaw lang dito, dito ka lang, Jimmy ka, ikaw ABS-CBN. So siya yung isa sa mga instruments din talaga ng Panginoon na basagin na yung mga ganong mindset, mga kasembreros. So as confirmed nga, no, ni Attorney Felipe Gozo nung GMA na wala ng network war, no, kasi ang Showtime nasa GMA na rin, no, and so on, mga kasus. And then ito, last item ko ito, mga kasus, sa sobrang nakakatawa na medyo nakakaewan. Ini-issuehan nila ngayon si Mark Baumgartner, mga kasembreros. Sabi dito, My Life with Princess, sabi niya, issue na naman Kath and Mark, mga kasembreros. So ini-issuehan nila si Mark Baumgartner, mga kasembreros, kasi nga close na close sila dun sa picture nila sa Tatler Ball night, mga kasembreros, no, 2025.
So yung mga taong ito, hindi sila nila kilala, no? Kagaya ko nga ay hindi ko kilala nung una kung kinagtanong ako na sino ba ito si Mark Baumgartner kasi parating kasama ni Ma'am Catherine and so on. So papasalamat ako kasi may nag-inform na isa pala ito sa mga designers ni Ma'am Catherine sa mga sinusuot niya. So di ba? So parang sa ibang tao ay ini-issuehan kasi nga daw baka boyfriend na daw niya. Ni Ma'am Catherine ito si Mark Baumgartner. And nakakatawa dito, no, kasi foreigner siya pero ang kanyang amo ay isang Filipina, mga kasi ibang level talaga si attorney, mga kasembreros, no. Dito yung kanyang isa sa mga designers ay foreigner talaga, mga kasembreros. So nakakatuwa na nakaka-amaze, mga kasembreros. And then ito, okay, sige, ito na lang i-last item ko na lang ito, mga kasembreros, no. Ang cute ni Sir Alden dito sa kanyang picture, parang bata-bata pa siya dito, mga kasembreros. Naka-gray siya, tapos parang nakatingin na siya sa camera, mga kasembreros. So, but correct me if I'm wrong kung ito po ay throwback photo, kasi yung haircut niya ay hindi ito yung haircut niya ngayon kasi medyo mahaba na yung hair ni Sir Alden niya ngayon. He needs to have a haircut, to have his haircut, mga kasembreros. So dito ay parang medyo patwitams pa si Sir Alden dito. So medyo throwback nga ito, mga kasembreros, na kanyang picture na naka-gray siya, na nakatingin sa camera. Pero ego pa rin syempre, no, si Phenomenal Box Office Cinema King. Alright, so yun lang po sa ating Catherine items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 28, 2025. Pero abang-abang pa kayo kasi meron pa tayong maraming items na susunod, mga kasembreros. So exciting din itong next na items natin or next vlog natin for today. So sana ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, and Blessed Friday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay hindi po ito pantakot, ha. Ang title po kasi natin ay Pag Di Ka Nagpatawad. Parang may pagbabanta, no? Pero tingnan natin. Matthew chapter 6 verses 14 to 15. For if you forgive men their trespasses or kasalanan, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So si Jesus Christ po, no, nagsasalita dito, mga kasembreros. Okay. Alam kong narinig na natin ito ng napakaraming beses, mga kasembreros, na kapag ikaw ay nagpatawad, ikaw ay papatawarin. Kapag ikaw ay hindi nagpatawad, ikaw ay hindi rin patatawarin. Pero alam niyo ba kung ano yung consequences nito, mga kasembreros, kapag hindi tayo nagpatawad? Okay? Especially kapag namatay na yung, ako pa galit na hanggang libingan. Yung hindi pagkikibuan, hindi pagpapatawaran hanggang libingan. Alam niyo ba kung ano yung dulot nito? It is equal to eternal condemnation po sa impyerno, mga kasembreros. Kapag ang Diyos natin hindi tayo pinatawad kasi hindi tayo nagpatawad sa mundong ito, which is marami nang gumagawa ngayon, mga kasembreros, no? Kahit mga magkapatid, mag-asawa, or mga magpamilya, no? Relatives, mga kasembreros, parang hanggang sukdulan, no? Hanggang kamatayan ang kanilang hindi pagpapatawaran sa bawat isa, mga kasembreros. So talagang may mga taong ganon. So let's pray, no, for those people na lumambot ang kanilang puso, magkaroon sila ng soft heart, mga kasembreros, na magpatawaran sila sa bawat isa, kasi ito yung consequences. And kung hindi natin dinadanas dito, mga kasembreros, kung hindi natin nadadanasan o nararanasan yung pagpaparusa ng Panginoon dito sa lupa because hindi tayo nagpatawad, kunwari kapatid natin pinatawad, yung ating asawa or yung ating anak, yung ating magulang, kung sino man dyan na nagkasala sa ating, mga kasembreros, ay hindi rin po ang parusa, hindi lang dito sa mundong ito. Kung hindi natin naranasan ang parusa, ang sumpa ng Panginoon dito sa lupa, tapos namatay tayo na hindi tayo nagpatawad, ay doon natin pagbabayaran, mga kasembreros, ang kasalanan. Doon natin pagbabayaran yung hindi natin pagpapatawad sa mundo ito. Grabe, no? Hindi lang na-realize ng mga tao yung impact, yung bigat, no? Yung weight, mga kasembreros, ng parusa. Kasi nga, hindi sila in-depth, no? Hindi nila malalim, masyadong naunawaan ng malalim, mga kasembreros, yung na ganito pala katindi, no? Ganito pala kagrabe, yung bigat, na yung diin ng kasalanan, no, na hindi nagpapatawad, mga kasembreros, na
kapag ikaw pala hindi nagpatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. And that's equal to, yun nga, no? Hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. So, itatapon tayo ngayon sa naglalagablab na apoy kasi nga hindi tayo nagpatawad, mga kasembreros. So, ngayon, bago tayo magsimula, no? Kung meron ka mang hindi napatawad pa, ay it's time for you to forgive, mga kasembreros, no? Sa ating puso, sa ating... May mga kasi, siguro isipin nyo na or sasabihin nyo na, talagang grabe kasi yung kanyang kasalanan sa akin. Talagang walang kapatawaran, walang lugar ang pagpapatawad kasi ganito ang ginawa niya, ganito ang ginawa niya, ganito ang ginawa niya. So isipin natin parati, yung ginawa ni Lord Jesus Christ, no, sa krus ng Kalbaryo, deserve ba niya yun? Hindi, di ba? So wala siyang kasalanan, wala siyang bahid ng kasalanan, pero inako niya lahat, mga kasus, because of His great love. And sabi niyo, Diyos naman siya, tayo hindi. O kaya nga nag-set siya ng example na nagpakatao siya, nasa flesh siya, tinraidor siya, binitray siya, sinampal siya, sinaktan siya. So He was in full flesh, mga kasembreros, pero nagpatawad siya, no? Nagpatawad siya and nagpapatawad siya, mga kasembreros, sa mga taong humihingi ng tawad. And that is equal to sa ating Panginoon na malugod siya sa atin because nagpapatawad tayo, mga kasembreros, as simple as that. So tapos yun, may blessing naman ang mga taong mapagpatawarin. And imagine natin yung si Erica Kirk na namatay nga na pinatay yung asawa niya, si Charlie Kirk, mga kasembreros, na binaril, na taga-Amerika, mga kasembreros. Pinatawad niya, di ba? Imagine niyo ang patayan ka ng isang minamahal sa buhay, lalo pa kabiyak ni Erica Kirk, mga kasembreros, ay pinatawad niya. Yun yung pinakamasakit na na pwedeng gawin ng isang tao sa kapwa niya tao, yung patayan ka ng minamahal, ng kabiyak sa buhay. Talagang parang sabi mo, may lugar pa ba na patawarin ko ito, na pinatay niya ang aking asawa? Di ba parang wala na? Pero she did it, no? Talagang ginawa ni Erica Kirk, mga kasembreros, kasi nga ang Panginoon natin ay naiintindihan niya yung lalim, yung bigat, yung kapatawaran ng hindi pagpapatawad at saka ng kapatawaran in general, mga kasembreros. So kaya grabe, no? Talagang it's an act of bold faith, audacious faith, mga kasembreros, ni Erica Kirk, na kung saan nga ay pinatawad niya yung taong nagkasala na bumaril, no, sa kanyang asawa. This verse teaches us a crucial lesson about forgiveness and its role in our relationship with God. Kasi kapag malalim masyado ang ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon, mga kasembreros, nagkakaroon tayo ng Christ-likeness. So, di ba, si Christ ay nagpatawad, naging maawain, compassionate, naging mabuti, no? Si Jesus Christ ay talagang may galak, talagang He loves righteousness, no? He loves justice. And He was really merciful, mga kasembreros, and He forgave, no? Nagpatawad siya at nagsilbing example na modelo sa atin, mga kasembreros. So it emphasizes the connection between our ability to forgive others in our own reception of God's forgiveness. So kumbaga dahil pinatawad tayo ng Diyos, magpatawad din tayo sa iba. Dahil pinagpala tayo, magpala din tayo sa iba. Dahil tinulungan tayo ng Diyos, tumulong tayo sa iba, no? Parang hindi tayo maging maramot, mga kasembreros. Although napakasakit talaga, it's really, really, really hard. It's really difficult to forgive, mga kasembreros, especially kapag sobrang sakit ng ginawa ng tao sa iyo. Let's say na broken-hearted ka, no? Tinraidor ka, no? Binitray ka ng best friend mo, inagaw niya yung jowa niya sa iyo, no? Parang ganon, mga kasembreros, na mga feeling, no? At saka experience. So, pero if you live according to God's word, according to God's teachings, mga kasembreros, sa Biblia, and you have established a close and intimate relationship with God, it's not easy to forgive, but it's possible. Yes, it is. Yun siya, dapat ang isipin natin. Imposible sa atin, yes. That is why God wants us to depend on Him, because for Him and in Him nothing is impossible. So kung ang Diyos natin nagpapatawad na kaya niya, ibigay natin sa Kanya. Kasi nga siya ang nagpapatawad, mga kasus. And we ourselves, no, must also forgive, mga kasembreros. When we hold on to feelings or unforgiveness towards others, it creates a barrier that can hinder our spiritual connection with God. So ito pa,
Kapag tayo po hindi nagpapatawad, kasalanan po yun, di ba? So, ito po yung maghaharang, magiging barrier, mga kasembreros, kumaga pa parang magiging bubong ng blessing ng Panginoon, mga kasembreros, mula sa langit na hindi makababa sa atin at hindi makarating sa atin. Para siyang bubong, no? Para siyang harang, mga kasembreros, para hindi makarating sa atin ang pagpapala na sana ay ibibigay ng ating Panginoon, but because we do not forgive and we did not forgive others, ay nahaharangan. So yung unforgiveness, isa ito sa mga padlock, kumbaga pa, na hindi mabuksan yung blessings ng Panginoon para sa atin. This is because harboring forgiveness in our hearts can lead to bitterness, resentment, and a lack of empathy, all of which can distance us from God's grace and love. Sinasabi natin, mga kasembreros, no, ito yung maglalayo sa atin sa grasya ng Panginoon, mga kasembreros, na kung saan kung hindi ka nagpatawad, maliban pa dun sa eternal punishment at forever punishment sa impyerno, ay yung grasya, no, yung pag-ibig, yung grace, yung pag-ibig, yung blessings ng Panginoon ay hindi makakarating sa atin, mga kasembreros. Forgiveness stands as a cornerstone of Christian faith, pivotal for nurturing spiritual well-being and fostering harmonious relationships. Embracing forgiveness not only aligns us with God's divine will, but also ushers in His boundless grace and mercy into our lives, offering a transformative pathway to healing and restoration. So, ang question natin dito ay, are we forgiving others as God forgives us? So, yun ang tanong natin, mga kasos. Kasi diba sa Lord's Prayer nga, forgive us as we forgive others, no? So, kung di tayo nagpapatawad, ay hindi tayo papatatawarin, mga kasembreros, ng ating Panginoon. So, as simple as that. Kasi nga, ang buhay natin ay, ang prinsipyo ng buhay, ng realidad ng buhay, ay kung ano ang itinanim mo, kung ano ang ginawa mo, so, yun din ang aanihin mo, mga kasembreros. So, kung hindi ka nagpatawad, ay hindi ka rin patatawarin, mga kasembreros. Kung nagtanim ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan. Kapag nagtanim ka ng pag-ibig, mag-aani ka ng pag-ibig. Kapag nagtanim ka ng kababaang loob, mag-aani ka rin ng kababaang loob, mga kaso, sa iyong paligid. So, if you plant understanding, you will also harvest understanding. So, ganun lang siya, mga kaso. 1 + 1 = 2. So, ganun lang kasimple ang buhay, mga kaso. Na huwag nating gawing complicated at mahirap. Alright, so napakaganda nito, no? Very realistic, tsaka mahirap siya, but it is possible, mga kasembreros. Alang-alang sa Panginoon at sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pagpapatawad, no? Spirit of forgiveness sa mga nagkasala sa atin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next assignment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.